Kaibigan, pag-usapan natin na meron tayong mga 12 na akala natin good habits. Pero as it turns out, bad habit pala. Merong mga bagay, kala ng mga kababayan natin, mabuti sa kalusugan, very healthy itong gagawin ko. Pero in the end, naging bad habit pala siya. So, maling akala ito. Okay? Number 1, 12 to lahat, tingnan natin ilan dito, magkakamali po kayo. Number 1, araw-araw gusto mag-fruit juice, di ba? Maganda ang prutas, di ba? Sinasabi natin, nagpo-fruit juice, nagma-mango shake, grapes, at lahat. Umiinom ng mararaming mga juice. Alam nyo po, healthy ang prutas. Pero ang prutas kasi po, may limit lang. Okay? Lagi ko nga sinasabi, ang prutas na okay, yung mansanas, pwede, apple, hindi matamis, peras, pears, strawberry, pwede. Pero yung mga masyadong matatamis, katulad ng mangga, o isang pisngi lang yan, yung mga grapes, o kahit pakwan, melon, kung masyadong marami nito, pwede kayong magka-diabetes, pwede maging overweight, o pwedeng tumaba. Lalo na yung mga fruit shake, di ba? Yung mga pure, siguro hanggang mga kalahating baso lang. O kung gusto nyo, isang baso araw-araw, pero yun na ang prutas nyo sa buong araw. Okay, yan ang nagiging problema ng mga diabetic at overweight. Kala nila yung mga, actually fresh fruits na to wag lang sobra pa rin. Paano pa kung ang juice mo yung nasa lata o nasa bote, di marami ng sugar yon. Ay kung soft drinks pa, iced tea, lalo masama yon, di ba? So yan so kahit fruit juice, hinay-hinay sa tamang dami. Number 2, kala nila healthy, araw-araw jogging, di ba? Jogging. Tapos depende sa rubber shoes. Yung rubber shoes minsan ayaw palitan, di ba? Tayong mga Pilipino, yung rubber shoes natin, hanggang hindi na bubutas, di ba? Hindi mo papalitan. 2 taon, 3 taon, wala pang butas, di ba? Hindi po pwede. Usually, ang rubber shoes ng mga runner, hanggang 6 months lang yan. O kung bira mo gamitin, 1 year. Kasi yung rubber shoes, siya nagproprotect sa paa mo para hindi mag-plantar fasciitis. Siya nagproprotect sa tuhod mo, sa hips mo. Kasi pwedeng mapudpud yan. Pwede ka magka-plantar fasciitis. May mga pasyente ako, jogging ng jogging, nipis-nipis na nung rubber shoes. Kaya alam ko po mahal, pero kung gusto nyo talaga mag-jogging, dapat pinapalitan ng rubber shoes. Number 3, yung iba naman, sobrang exercise. May kilala ako, araw-araw nagte-treadmill, parang 6 na oras. 6 na oras siya nagte-treadmill everyday. Very healthy, very fit. Lahat ng healthy kinakain. Alam niyo ano nangyari? Ang nangyari sa kanya, dahil sa sobra niyang treadmill, may treadmill pa siya sa bahay, napudpud ang tuhod. Marami nangyari yan. Napudpud ang tuhod, napudpud yung hips, nagdikit yung cartilage. Paano na yon, di ba? Pag pinudpud mo ang sarili mo, parang kotse, pinudpud mo yung gulong mo sa kotse, pwede ka magpalit ng gulong. Pero pag pinudpud mo yung tuhod mo o yung hips mo, hindi naman tayo athlete, di ba? So, hindi na siya ngayon nakaka-treadmill o lakad-lakad na lang. Paano? Nasaktan niya sa sarili niya, nasobrahan. Kaya yung exercise, tamang-tama lang. Sabi ko nga sa mga senior, nakita ko, lakad lang tayo. Malambot yung sapatos, wag na masyado yung matatagtag. Number 4, na akala ninyo good habit pero masama pala. Alam po yung iba, di ba? Sobrang kuskus ng muka. May tuwalya pa, di ba? May tuwalya. Alam niyo yung mga dermatologists, yan payo sa akin ni Dr. Katigo, di ba? Mga dermatologists, ayaw nila ng tuwalya-tuwalya. Di ba? Kamay lang, pwede na. Sa katawan, alam ko, mahilig kayo maghilod, di ba? May bato pa, di ba? May bato. Inihilod, ayaw rin ng dermatologist ang bato. Yung sobrang hilod, ang mangyayari sa balat, lalong titigas ang balat, lalong kukunat ang balat, lalong tatanda ang balat, at pwede ka pa nga mga neurodermatitis sa sobrang kuskus. Kasi ma-irritate Parang kinakalyum mo siya masyado
Kaya yung iba, yung mga dermatologists, ano lang, konti lang bimpo siguro, o so kung sa kamay lang, kung di naman tayo ganun kadumi. So, wag masyadong, dapat malinis, pero wag yung sobrang kuskus. Okay? Number 5, yung paliligo. Yung iba sa atin, sobrang linis, di ba? Number 5, pag naligo kayo, 30 minutes, di ba? Proud na proud tayo, 30 minutes. Ang init ng tubig. Magagalit ang dermatologist niyan. Ang gusto ng mga derma, ang babad mo sa tubig, 7 minutes lang. Yun ang gusto nila. 7 minutes only. Ano problema kung sobrang init ang tubig? Pag init, madadry. Pag nag-dry ang balat, kukulubot. Di ba? Paano naman kung sobra tagal ang ligo mo? Sobrang tagal, magdadry yan. Di ba? Magkukulubot din yung kamay mo. Kaya ang gusto ng mga derma, 7 minutes lang. So, so pwede ka magsabon na matagal, pero yung tubig, 7 minutes. Huwag din sobrang init. Tama-tama lang. Tapos pagkaligo, lotion agad. Okay? Tayong tumatanda, laging lotion, lotion, lotion. Kahit dito, lotion. Kasi para hindi kumulubot. Ito, derma muna tips natin, pero mamaya may mas magaganda. Number 6, ito para sa senior, bawal na. Gusto natin malinis ang buhok, di ba? Araw-araw tayo shampoo, di ba? Pag bata tayo, shampoo, ang dami. Kuskus talaga, di ba? Kuskus. Tapos pagkaligo, ikot-ikuti natin. Ang problema sa sobrang shampoo na matapang at madalas at malakas yung kuskus mo ng buhok, mahuhulog na ang buhok natin. Sabi ni Dr. Cathy Godin, derma, pag tumatanda tayo, nagiging manipis ang buhok. Pag tumatanda tayo, mahina na kapit ng buhok sa anit. O pati yung hair, yung sa roots natin, mahina. Kaya mapapansin nyo, pag nagkakaedad, edad 50, 60, ang bilis malagas. Kahit pag ganyan-ganyan lang, malalagas na yan. May mahuhulog na dyan. So, pag magsha-shampoo, pwede mo i-shampoo siya, pero wag masyadong kuskus na sa anit. Tapos, pag magtutuyo, dampi-dampi lang, ha? Dampi-dampi. Tapos, pag nagsusuklay tayong may edad, hindi na pwede yung luma nating suklay, yung parang suyod. Na pwede mo. Dapat yung suklay mo, yung isang suklay, parang 8 lang ata. Wide tooth comb. Kundi kamayin mo na lang. Kaya na lang. Okay? So, alagaan ang buhok. Pag tumatanda, mabilis malagas. Number 7, akala nyo good habit. Ito, gustong-gusto ng kabataan to. Gustong-gusto mag-beach. Diba? Sa Pilipinas, ang daming beach. Gusto magpa-araw, sunbathing, vitamin D. Galit ng galit ang dermatologist sa araw. Yung mga derma, ayaw nila nagpapaaraw. Ayaw nila makita yung araw. Sasabihin nyo, di ba maganda ang araw, Doc? Vitamin D, maganda. Oo, pwede siguro magpaaraw early morning. Araw tayo. Sa hapon, konting araw, walang problema. Pero siguro pag alas 9 na ng umaga o hanggang mga alas 4, alas 5 ng hapon, ang init-init. Pag naarawan tayo talaga sa beach, di ba? Minsan yung araw papunta sa tubig, magre-reflect sa mukha, papunta sa sand. Kaya yung mga nakatira sa tabi ng dagat, di ba, maiitim. Ang nangyayari sa balat natin, pag bata pa kayo, beach kayo ng beach, hindi pa kayo kukulubot. Pero after 20 to 25 years, maglalabasan yan. Maglalabasan yung kulubot. Delayed yung reaction eh. So, yung mga kabataan na lagi nagpapaaraw sa beach, after 20-25 years, biglang kukulubot, biglang tatanda. So, huwag na masyado magpaaraw. Okay? Isa pang problema sa sobrang araw, tataas yung skin cancer risk. So, maglagay na lang kayo ng mga sunblock. Tapos, ang gusto nilang sunblock ngayon, yung mga SPF 15 na 50. Nung nag-umpisa akong doktor, SPF 15 lang kami. So, 50, ibig sabihin, mas makapal. Meron nag-allergy sa sunblock o sunscreen, ingat din kayo. Ako nag-allergy ako. Number 8, ito, gawain ng ibang kababayan natin. Ito, ayan, ginagamit nila yung red wine pampatulog. O alak pampatulog. Meron nang makilala, Dok, hindi ako makatulog eh.
Gabi-gabi kailangan may shot, di ba? Di ba sabi mo, Doc, alcohol is good for the heart. Wala ako sinasabing alcohol is good for the heart. Yung konting-konting red wine na may grapes, na may resveratrol, di kain na lang tayo ng grapes, di ba? Kumain na lang kayo ng grapes. Wag na samahan ng alak. Hindi kailangan ng alak. Hindi kailangan ng katawan natin ng alak. Ulitin ko, hindi kailangan ng katawan natin yung alak. Yung nagsasabi ng kailangan yung katawan natin ng alak, mga manginginom yun, nalasing na yun. Iba siguro binabasang libro nun. Diba? So, yung alak, pag ginawa mong pampatulog, magiging habit mo yan. At pag naging habit, alam niyo anong ending niyan? Stroke. Sobrang alak, prone to stroke ka. Hindi lang stroke, liver cirrhosis, pati sa utak, laging lasing, o maraming masamang epekto. Pero higher risk of hemorrhagic stroke pag laging babad sa alak yung utak natin. Kaya huwag gamiting pampatulog. Ha? Hindi siya excuse. Number 9, bad habit na ginagawa ng kababayan natin. Ito, guilty to marami. Number 9, may sakit-sakit sa katawan, inaaraw-araw ang pain reliever. Yan. Ginagawang vitamins ang pain reliever. Sasabihin, Doc, over the counter yan eh. Bakit binibenta yan? Kaya nga binibenta, safe. Hindi po. Ito mga pain relievers, pag nireseta sa inyo ng doktor ng 3 araw, 5 araw, sige, inumin ninyo. Pero short term lang. Pero kung walang reseta yung doktor, kahit over the counter, sabi ko nga, di ba, hindi ko pinapayo mga pain reliever. Kung kaya, tiisin yung sakit. Kung masakit ang ulo, massage. Kung masakit ang kamay ko, hindi ako nagpa-pain reliever dito, hot pack, o massage, o exercise. Kung sobrang sakit, pwede pain reliever na ointment. Hindi ako nagiinom. Kasi pag iinom tayo, daming side effect. Yung mga ibuprofen, mefenamic acid, diclofenac, kung ano-ano pa. Pwede ka magka-ulcer, pwede magka-kidney failure, pwede tumaas ang blood pressure. Ha? Pain reliever, nakakataas ang blood pressure. Tama po yan. Pain reliever, nakakakos ng heart failure. Meron din. Okay? So, hindi lahat pero pwede ka tamaan ito. Eh, hindi mo naman ganun ka-need yung pain reliever. Kaya, paminsan-minsan, kundi wag na lang. Gamutin na lang kung ano problema. Kasi pag inaraw-araw, lalo na yung mga kabataan, nakikita ko, ay, sakit ng ulo ko ngayon. Ang dami ko pinoproblema sa school. Inumagad ako ng pain reliever. Hindi po maganda. Ha? Matulog na lang, magpahinga, ayusin yung salamin, baka sumasakit ulo mo sa salamin. Iwas-iwas. Pag hindi nireseta ng doktor, wag na lang. Number 10. Number 10, bad habit na akala nyo good habit, pero nakakasama ito. Doc, ayoko uminom ng gamot. Gusto ko herbal na lang. Di ba? Yan ang gusto ko natural. Gusto ko herbal. May mga bagay, ganito lahat naman ng alternative tinuturo ko sa inyo, di ba? Gusto ko yung alternative. Gusto ko yung pag-inom ng tubig, gusto ko yung saging, gusto ko yung massage, gusto ko pagdarasal, o lahat pa, kahit acupuncture, medyo okay din sa akin. Kahit Cairo, okay din yan. Pero, yung mga gamot sa high blood, kailangan nyo yan. Gamot sa puso, o gamot sa stroke, gamot sa diabetes, makakatulong. Hindi makukuha ng herbal lahat, lalo na kung malala yung sakit. Hindi po. Kaya merong iba dyan, ayaw minom ng gamot, di ba? Biglang tinitigil, di ba? Paano gagawin natin? Kaya nga sa US, puro nakagamot. Sa Japan, kaya haba-haba ng buhay nila. O tayo naman, kung may pera naman at mura naman at may generic naman, wag na tayo masyado. Kung gusto nyo mag-herbal, dagdag lang siya. Okay? Anong herbal? Gusto nyo ampalaya sa diabetes? Okay yun. Gusto nyo okra sa diabetes? Wala akong problema. Gusto nyo mag-insulin plant? Walang problema. Di gawin natin. Pero yung gamot nyo, kailangan nakaprotect pa rin. Kasi pag halaman, di natin sure eh. Gusto nyo sambong? Meron naman tabletang sambong. Tsaka maraming gamot, gawa din sa halaman eh. Pero at least pag tableta, medyo sure tayo sa dose. So, ang point ko, pwede kayo mag-herbal, pero wag nyong papabayaan yung gamot ninyo. Okay? Tsaka yung mga herbal na nabibili yung mga supplement, may side effect din yun. Tanong nyo sa doktor nyo, wala bang side effect to?
Isa pa, yung mga vitamins. Sabi nyo, vitamins, walang problema. Dapat yung vitamins natin, tamang dosis lang. Yung recommended daily allowance lang, yung gusto ng doktor. May iba kasi, gusto mag-high dose vitamins. Pag masyadong high dose, hindi rin kailangan ng katawan. Iniihi lang, yung iba nagkaka-side effect pa. Pag sumobra, ang sobrang vitamins masama din. Ha? Lalo na yung mga capsule. Doon lang tayo sa tamang dose. Kung gusto nyo isang multivitamin a day, pwede na yon. Number 11 na bad habit pala, ito, meron ako mga pasyente, biglang tinitigil yung gamot sa high blood. Biglang tinitigil yung amlodipine. Yan. Pag tinigil nyo, tataas yung BP in 2 weeks, pwede ma-stroke. May pasyente ako, tinigil niya yung gamot for heart failure niya. Kasi binigyan ko ng gamot sa heart failure. Matagal na to. Nung nagpa-practice pa ako 20 years ago. Gumaling na, nawala yung manas, lumakas, nakaakyat, lumakas na siya. Parang preacher siya. Preacher. Nung lumakas na siya, magaling na siya, sabi ko tuloy-tuloy lang tong gamot, maintain na natin. Ayaw daw niya. Kinausap daw siya ni Jesus, nakita na daw niya. Tinigil niya. Nakita niya ngayon si Jesus na maaga. Ganun nangyari. Kahit anong pilit ko, tinigil niya. After a few months, namatay. Kawawa naman. Kasi yung heart failure, yung heart failure na malala na, yung talagang palyado na yung ejection fraction, mga 20-30% na lang. Talagang kailangan mo ng suporta. So, support mo lang siya. Pwede naman magdasal. Walang problema. Pero ituloy mo na rin yung gamot. Diba? Meron nga kasabihan, diba? Nagdadasal ka na may magliligtas kayo sa dagat, dumating na yung bangka, padala na nga ni Jesus yung bangka, ayaw pa sumakay, gusto pa bababa, di ba? So, wag titigil yung gamot, ha? Tuloy lang. Number 12, na akala good habit, na sobrahan yung good habit, naging bad habit, yung sobrang water therapy. Lagi ko sinasabi, gusto ko uminom maraming tubig, di ba? 8 to 12 glasses a day for the healthy person. 2 litro hanggang 3 litro sa isang araw. Pero may ibang tao, sinosobra. Dok, kaya ko 4 na litro, 16 glasses. Minsan po. Meron kaya 5 litro, sobra po. Kahit anong bagay, pag sinobrahan yung masama. Pag lumampas ng 16 na baso, 4 na litro, may possible complication. Pwede bumagsak ang sodium, sumusobra labnaw yung dugo. Pag bumagsak yung sodium, pwede mag-convulsion, mahilo, pwede ma-comatose. Okay? So, hindi rin maganda yung sobra. Lahat ng bagay, basta sobra, hindi maganda. Doon lang tayo sa tamang, di ba? Tamang exercise, tamang kain, tamang pag-inom ng gamot, di ba? Yung tama lang. Okay, sana po nakatulong tong video. Alam nyo na, ulit-ulitin nyo lang. 12 akala nyo good habit. Pero as it turned out, bad habit pala. Okay. Maraming salamat po. God bless sa inyo.